tila pinasaringan mga kababayan ni Senator Jinggoy Estrada ito pong si Senator Ping Lacson. Kasi nga, kung matatandaan nyo, di ba kanina sinabi ni Bongo, doon po sa pagdinig patungkol sa budget ng OBP mga kababayan, sinabi nitong si Bongo na kung pwedeng kaltasan, bawasan yung pondo ng kanyang opisina para idagdag sa opisina ni Sara Duterte, idagdag na lamang daw po. Ngayon mga kababayan, nagsalita ito pong si Jinggoy Estrada. Ito, pakinggan po natin. Total Kasi sabi dito, Senator Jinggoy Estrada, may pasaring sa issue ng umano'y budget insertion sa Senado. Ito, i-play po natin mga kababayan. naman meron nagsabi ni isang senador na meron nagsabi ni isang senador na malaki insertion natin. Ibigay na natin sa Office of the Vice President para maging working Vice President siya. Thank you. Senator Estrada, before I act on the motion, Well, first of all, I Second. fully support the budget of the Office of the Vice President. And then I would like to associate myself again with the statement of Senator Bongo. Total naman, meron nagsabi ni isang senador na malaki insertion natin. Ibigay na natin sa Office of the Vice President para maging working Vice President siya. Ano yung pagkakasabi dito mga kababayan sa puntong to? Dalawa yung nakita ko eh. Pinasaringan si Senate Pro Tempore Ping Lacson, ipinahiya si Sara. Bakit? Saka lang ba magtatrabaho si Sara kapag ka may pera? Iruin nyo sige, dagdag na lang yung budget ko. Total naman, malalaki yung insertion natin, sabi ng isang senador. Para maging working vice president siya. Ibig sabihin, hindi po nagtatrabaho si Sara Duterte pag walang pera, pag walang budget. Hindi katulad ni former VP Leni na kapag kokonti yung budget ng opisina, nagsusulisit para makapagpatayo ng mga eskwelahan na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya dalawa yung dyan mga kababayan. Kahit sabihin na sinusuportahan niya si Sara Duterte, pinahiya pa rin niya etong si Sara kasi nga, hindi naman talaga working vice president yung vice presidente natin. Hindi nagtatrabaho, lagi nasa abroad. Kaya nga nagugulat na lang tayo, may vice president pa ba tayo? Maliwanag nga mga kababayan na yung ating vice president, bukod sa hindi natin nakikita nagtatrabaho dito po sa ating bansa, malimit nasa abroad. Kaya nga kung tutusin, parang ganun lang pala yung nangyayari dito. Kung kailan lang may pera, dun lang gagalaw yung vice president. Dun lang magiging working vice president. Kapag malaki yung budget, pag kokonti, hindi magtatrabaho. Ano yun? Diba? So ngayon mga kababayan, ang pinupunto kasi dito ni Jinggoy Estrada, meron daw isang senador na nagsabi, kasi nga na-discover ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na halos lahat ng mga senator ng 19 Congress may mga insertion po. Ibig sabihin, naghati-hati dun sa 142 billion pesos ni Chis Escudero. Ngayon mga kababayan, total naman daw, may isang senator na nagsasabi na ganon, malalaki yung insertion ng bawat opisina ng mga senador, idagdag na lamang daw yung kay Jinggoy, dito daw po kay Sara Duterte para maging working vice president daw, etong si Sara. So parang sinasabi ni Jinggoy dito, na kapag kakaunti yung budget ng opisina ni Sara, hindi po siya working vice president. Ibig sabihin, hindi po siya nagtatrabaho. Saka lang siya magtatrabaho kapag malaki yung budget ng kanyang opisina. Ang tanong, saan niya dinadala yan? Kaya nga kung makikita ninyo mga kababayan, magkakalapit yung mga yung may mga isyong kinakaharap pagdating sa pera. Anyway, tuloy pa natin. thank you for that manifestation. There's a motion made by our majority leader and Ayan maliwanag mga kababayan na bukod sa ipinahiya ni Jinggoy si Sara kasi hindi pala magtatrabaho kapag hindi malaki ang budget, pinasaringan po dito si Senator Ping Lacson Pro Tempore. So hintayin natin mga kababayan ng posibleng restback dyan ni Senator Ping Lacson. Ano po at ngayon, ituloy po natin itong usapin natin ito dito po mga kababayan sa pasabog daw ni Sara Duterte kasi ipinagmamalaki po ito ng mga didiset, ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. Ito, pakinggan po natin.
Sinigundahan na ni VP Sara ang testimonya ng Senate Resource Person na si Orly Gutesa laban sa mga kongresistang dawit umano sa flood control scandal. Pero may dagdag na alegasyon ng vice laban kay late Representative Martin Romualdez. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Vice President Sara Duterte sa ibinunyag ni Orly Gutesa na may kinalaman sa flood control scandal sina Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa press conference niya sa Senado matapos ang pagdinig sa budget ng OVP, sinabi ng Vice Presidente na matagal na niyang alam ito. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yun. Hindi siya... Ang problema kasi mga kababayan, doon po kasi sa mga testimonya ni Gutesa, may mga butas pa rin kasi. At ngayon nga mga kababayan, yan po yung isa sa malimit pong pinag-uusapan kasi parang ang lumalabas, ang nasa likod po ni Gutesa, ang nagko-coach. Dito po kay Gutesa ay walang iba kung hindi etong si Senator Dante Marcoleta. In the same time, kung titingnan po ninyo na discovery din ni Senator Erwin Tulfo na para bang iginaguide etong si Gutesa kung sino ba mga kababayan yung mga tatamaan sa mga statement po nito. Kaya nga kapansin-pansin din na nakalagay po dun sa sworn statement mga kababayan ni Gutesa na kailangan po niya ng witness protection na kailangan po niya ng proteksyon mula po mga kababayan sa gobyerno. Ngayon ang problema, nung tinanong na ni Bato de la Rosa itong si Gutesa, bigla pong nagbago. Biglang nag-iba yung tono mga kababayan itong si Gutesa na para bang ang sinasabi, kaya na po niya yung kanyang sarili. Kaya kung titingnan nyo, marami nagsasabi sa mga kababayan Pilipino po natin na ikinu-coach mga kababayan, ito pong si Gutesa at may nagmamaniubra po dito. At yung iba pa nga itinuturo na si Senator Dante Marcoleta daw yung nasa likod nun. Anyway, tuloy pa natin. Odd for Martin Romualdez because he was Yan. already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Pero may pasabog pa ang VP laban sa dating speaker dahil hindi lang niya sa flood control scandal ang mga perang inihahatid sa bahay ng mambabatas. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Di parang ang dating nabaligtad na. Yung mga totoong tumatanggap galing sa Pogo, yun na ngayon yung inosente. At yung mga tao, mga kababayan, na hindi nai-issue patungkol sa ganong klase ng gawain, yun na ngayon, yung may kasalanan. Parang ganon yung sinasabi dito ni Sara. Di ba maliwanag nga yung sinabi ni Harry Roque nung nadula siya sa isang interview mga kababayan o isang press con po niya, press briefing niya, nung siya ay spokesperson pa, yung Pogo malaking iniaambag sa Pilipinas daw. Uno, sabi niya in the same time, nakakapagdala ng cash flow sa opisina ng presidente. Tapos biglang bawi mga kababayan. Ngayon, parang ang dating, yung mga tumatanggap galing po sa mga illegal gambling, yun na po ngayon yung inosente. At yung mga hindi nai-issue patungkol, doon po mga kababayan, yun na ngayon yung may kasalanan. Ang bilis nila magbaligtad ng issue. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao... Ang tanong, nasan yung ebidensya? Di ba mas maganda kung may ebidensya po si Sara Duterte na ilalabas? Kasi kung wala po siyang ebidensya na ilalabas dyan, parang ang dating mga kababayan, allegation lang yan, accusation lang yan. Wala siyang maipakitang ebidensya. na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption. Ikinabahala naman ng Vice Presidente ang mistulang paglilihim ng ICC sa nangyaring pag-pass out ng amang si FPRRD sa loob ng kanyang selda sa The Hague. Kung hindi pa anya nagsumbong ang mga Pinoy na nasa ospital kung saan dinala ang dating Pangulo, ay hindi nila nalaman ang nangyari sa kanyang ama. Clearly, the ICC do not have full control of the safety and security of the former president because I believe, and the way I see it, he needs 24-hour
caregiver, bedside care. So, yan din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in without a trial date, without a date for confirmation of charges, is just plain cruelty ba? Pinapahirapan nila yung tao. Nakadetain siya ng para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. Hindi, iba kasi talaga mga kababayan yung proseso sa ICC. Tandaan nyo po yan, iba yung proseso ng ICC at iba po yung proseso dito sa ating bansa. Sa ating kasi mga kababayan, nilalabsan ng warrant of arrest, inaaresto in the same time, doon pa lang mga kababayan nililitis. Sa ICC ang pagkakaalam ko parang inaaresto muna, saka po dadaan sa paglilitis mga kababayan. Yan po yung pagkakaalam ko mga kababayan. Napakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kasi sa bansa po natin, kinakasuhan, pagkatapos kasuhan, hindi umaattend sa mga pasampina, nilalabsan ng warrant of arrest, in the same time aarestuhin. Pero sa ICC po kasi aresto muna bago sampahan ng kaso. Kaya sinasabi ko doon sa statement na for humanitarian purposes, they should give or they should allow the interim release of former President Duterte. Maging ang welfare check niya na isinagawa ng Embahada ng Pilipinas sa kanyang ama ay hindi katanggap-tanggap sa kanyang pamilya. Bagamat nagpaliwanag na raw ang Department of Foreign Affairs na ginagawa nila ito sa mga kababayang nakapiit sa ibang bansa, kaduda-duda pa rin daw ang ginawang hakbang. Hindi pa matukoy ng VP kung kasama nga sa mga nagsagawa ng welfare check sa dating Pangulo, si dating Senator Antonio Trillanes. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Ngayon mga kababayan, kita nyo yung pagbibintang dito ni Sara ha. Kasi wala siyang ebidensyang ipinakita. Parang katulad lang din ito nung Natatandaan nyo ba mga kababayan nung panahon ng eleksyon? Di ba may nabanggit itong si Sara Duterte about po kay Congresswoman Luistro? Na kung saan may utang daw na 8 million ata something. 8 million yung si Congressman Luistro sa asawa daw po ni Sara Duterte. Ngayon, nung hinihingian na po ng ebidensya, wala maipakita. Hanggang sa nabaon na po yun sa limot. Ngayon naman mga kababayan, ang pinapalabas dito ni Sara Duterte, sangkot naman po itong si Romualdez sa pagtanggap daw po ng pera galing daw po sa mga illegal na sugal. Yun po yung sinasabi dito ni Sara Duterte. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ako gusto ko mapanagot si Romualdez kung talagang ito ay kasabwat ni Saldico sa pangungulimbat ng pera ng mamamayang Pilipino. At kung ito po ay kasabwat sa mga insertion. Ngayon, kung sa ganitong klase naman ng paraan ilulubog itong si Romualdez, parang ang pangit naman po atang tingnan. Kasi parang nangyari na po ito mga kababayan nung panahon ng eleksyon na kung saan sinusubukan ni Sara Duterte ilubog. Ito pong si Congressman Luistro, kaso nga lang ang problema, wala pong ebidensyang mailabas. Itong si Sara Duterte, fake news. Sa madalit salita, yung mga aligasyon po niya. Ngayon ang problema, wala na naman po siyang ebidensya. At mukhang sanay na sanay yung ating Vice President Sara Duterte na mag-imbento ng kwento para po sirain yung kanyang katunggali sa politika. Parang ang pangit naman punting na nun. Ako talaga sinasabi ko sa inyo na lantaran, kahit pa po pinsan yan ni Presidente, kung mapapatunayan po nagkasala yan, dapat po yung makulong kung totoo yung mga aligasyon. Pero kung sa ganitong klase ng paraan, sisirain si Romualdez, parang ang pangit po tingnan. Mga kababayan, so ngayon, since nagbigay po ng mga paratang na ganyan, si Sara Duterte, naglabas din ng kanyang tugon sa kanyang social media account. Ito pong si House Speaker Martin Romualdez at ito po yung kanyang official statement. Sabi niya po dito mga kababayan, naririnig ko ang mga akusasyon. Diretsahan kong sasabihin, hindi totoo na ako ay tumatanggap mula sa illegal na sugal. These stories about a suitcase of cash are pure fiction. Lahat guni-guni. Madaling magturo, madaling mag-imbento. Pero ang katotohanan, hindi kayang patunayan. Until today, wala pa ring ipinapakitang ebidensya. Puro sabi-sabi lang na inuulit-ulit. Sa isyong Ocada, Delaware,
Malinaw, hindi ako kasali, hindi ako iniimbestigahan, at hindi ako akusado. Wala akong kinalaman sa kasong iyon na sabi pa nga dito, naaway ng dalawang negosyo, binabalik lang ngayon para siraan ako. Sabi pa dito, nakakalungkot ng mismong Vice Presidente na inaakusahan at nai-impeach ng House dahil sa maling paggamit ng pondo ay siya pang nagpapakalat ng ganitong kasinungalingan. When the source itself has lost credibility, why should anyone believe these baseless claims? Yan po yung sabi dito mga kababayan ni House Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, walang ebidensya na maipakita etong si Sara Duterte. So paano po natin paniniwalaan yung mga aligasyon po niya dito po kay Romualdez? Gaya nga ng sabi ko sa inyo, pagka dumating yung time na idinawit ni Saldi ko na etong si Romualdez mga kababayan na may kasamang ebidensya, dapat pong makulong yan kung mapapatunayang totoo yung mga aligasyon po sa kanya. Pero kung sa ganong klase ng paraan na pagbibintangan, na kayo tumatanggap ng pera galing po sa illegal gambling, parang ang dating dito mga kababayan kung sino pa yung mga related doon, yun pa ngayon yung lumalabas na inosente at nagbibintang dito kay Romualdez. At etong si Romualdez na hindi na-issue sa ganyan, siya pa ngayon ang lumalabas mga kababayan na may kasalanan at related sa pagtanggap ng pera galing sa pogo, sa sugal, illegal gambling. Diba? So kayo, isipin nyo rin mga kababayan, nakakalungkot lang kasi Vice Presidente natin, fake news peddler. Hindi ba nasakit ang ulo mo, Vice President? Di po ba? Hindi po ba nasakit ang ulo ni Vice President kaka-fake news? Hindi, ako nagtatanong lang naman po. Kasi yung kay Congressman Luis Tro nga po, wala kayo naipakitang ebidensya. Tapos ngayon, gagawa pa po kayo ng isa pang eksena. Di ba na kung saan mag-aakusa po kayo nang wala po kayong sapat na ebidensyang ipinapakita sa publiko. Hindi po ba kayo kinikilabutan sa pinagagagawa nyo, Vice President? Vice Presidente po kayo ng Republika ng Pilipinas tapos fake news peddler po kayo. Diba? So anyway, mga kababayan, yan po yung naging sagot ni House Speaker Martin Romualdez sa mga paratang sa kanya ni Sara Duterte mga kababayan at nung iba pa katulad ni Chis Escudero. So ngayon, ang isa pa dito mga kababayan kung titingnan nyo, maliwanag naman po na by paratang, ibig sabihin, kada paratang nila, isa-isa po yung sinasagot ni Romualdez. In the same time, kaya daw po bumaba sa pwesto ito mga kababayan para harapin yung mga aligasyon po laban sa kanya. At sana, harapin niya na. Nang sa ganun mga kababayan, kung dumating man yung time na mabibigat na yung mga aligasyon sa kanya, kung wala naman talaga siyang kasalanan o di malalampasan niya po yan, pero kung mapapatunayan na siya po ay nagkasala, dapat talaga siyang managot at makulong po dyan. So ngayon, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo po. Hingil po dyan sa issue po na yan.